Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. At isa po, gusto ko pong mabatiin ang bawat isa sa atin, isang matagumpay na pananambahan sa umaga pong ito. Hallelujah. So, praise God. Salamat sa Panginoon kasi makikita po natin na ang Diyos, amen, ay hindi humihinto. Amen? Na gumagawa sa buhay ng bawat anak niya na kung saan ay naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Amen po? Kaya po masasabi po natin na ang ating Diyos na ang Diyos natin ay napakabuti. Amen? Tapat sa Kanyang mga salita. Amen? At bago po natin basahin ang ating text verse or foundational verse for this very morning, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa atin na Happy Sunday, Happy Victorious Sunday sa bawat isa at doon din po sa lahat ng mga servant of God. Na kung saan ay nandito ang kanilang mga pinangangalagaan at pinagkatiwala ng Diyos. At sila ay ating kasama, palakpakan po natin ang Lord. Sa bawat outreaches natin sa umagang ito ay ating kasama. At salamat po sa Diyos, sa buhay ng Diyos, sapagkat patuloy po tayo, ipinapakita po natin na tayo po ay naniniwala sa Diyos. Amen? Paano po natin nasabi na ikaw ay naniniwala sa Diyos? Sapagkat sapat na ang presensya mo ngayon. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, sapat na. Nandito ka. Na ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Amen. So praise God. And I would like to bring you the book of 1 John chapter 5 verse 4. And it says, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory. This is the victory that has overcome the world through our faith. Amen? Sabi mo ganon? Sabi niya sa Tagalog, sabay-sabay nga po natin basahin sa Tagalog, sapagkat ang bawat mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow! Palakpakan natin ang Lord. Amen? So napakalinaw po na ikaw at ako ay magtatagumpay lamang dahil unang-una, naniwala tayo sa Diyos. At sino po yun? Walang iba ang ating Panginoong Hesus. At sa ano po? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya sino po dito ipinanganak ng Diyos? Taas po ang kamay, gusto ko po malaman. Amen. Sure ka ha? Hindi ka lang nakikigaya ha? Ayan. Kaya sabi niya, for everyone who has been born of God overcomes the world. Kaya, tingnan mo nga, pagmasdan mo nga yung katabi mo, overcomer ba? Amen? Mananagumpay ba yan? Conqueror? Amen. Yes, alam niyo po, nakakatuwa at alam niyo yung mga patutuo na ating naririnig dito kanina, isang patunay na totoo at buhay ang Diyos. Amen? Bakit po? Kasi may ginagawa siya sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya tunay masasabi na tayo ay ipinanak ng Diyos. Kasi hindi mo naman kaya magtagumpay eh. Amen? Wala kang kayanan. Wala tayong kakayanan. Wala kang power. Only God has the power and authority to overcome the world. Amen. Kaya sa umaga pong ito, bigyan po natin ang pamagat. Hindi na po tayo pakakatagal pa. Victory in faith. Amen? Hallelujah. Victory in faith. Sino po dito gustong magtagumpay? Alam natin na tayo po ay nagtagumpay, pero patuloy tayong pinagtatagumpay ng Diyos
Sapagat ito ang gusto ng Diyos sa iyo at sa akin na makita ka na nagtatagumpay sa lahat ng bagay maging man sa mundo. Amen? Yeah, so victory over the world is achieved through faith in Jesus Christ. Kaya church, tandaan po natin, magtatagumpay lamang tayo kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Amen? Nananampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus. Sino po dito nananampalataya sa ating Panginoong Yesus? Amen? Kaya sabi nga, huwag kang sampalataya. Huwag kang kakatiwala sa sarili mo. Amen? Kanino ka dapat magkatiwala? O kanino ka dapat sasampalataya? Kanino ka dapat maniniwala? Only Jesus Christ. Amen? Kaya napakaganda ng ating inawit kanina. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Anong sabi ng awitin kanina? He is the God who is unchanging. He is the unchanging God. Unchangeable God. Amen? Diyos yung hindi nagbabago. Amen? Hindi siya katulad ng tao. Ang tao, ayun, kausap mo, mamaya pagtalikod niyan, bago na ang isip niya. Amen? He is the unchangeable God. Kaya dapat lang natin pagtiwalaan. Unchangeable, unshakable. So pag sinabi po natin unshakable, siya ang Diyos na hindi kayang tinagin. Hindi kayang wasakin ng anong uri na niyang kingdom. Amen? He is unchangeable God, unshakable, and watch out, church. Watch out, church. Ito nun, sabi niya, be unstoppable. Are you unstoppable? Yes, unstoppable na. Walang kayang magpahinto sa'yo sa pagsunod mo sa Diyos. Walang kayang magpahinto sa'yo sa paniniwala mo sa Panginoon. Amen? Nakakalungkot lang no? Ang dami. Ilang beses na, marami ng mga beses minsan, ang mga tao ay napapahinto ng alin? Naku, labahin lang. Yun. Naiyak yung aking apo. Sa labahin lang daw, naiyak siya. Diba? Sinasabi natin, sinasalita natin, you are unchangeable, unshakable, unstoppable, tapos labahin lang pala. Diba? Hello, church. Pag-isip po tayo sa ganitong katotohanan, napakaliit ng bagay. Di ba? Kaya kang pahintuin ng labahin. Kaya kang pahintuin ng mga bagay na nasa mundo. Kaya kang pahintuin ng mga barkada mo. Church, unawain natin. Tayo ay nasa napakaligtas na kalalagayan ng ating buhay. Amen? Wala nang, sa panahon ngayon, wala nang ibang safe. Wala nang ibang ligtas na lugar kung hindi ikaw at ako ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, church, sa umagang ito, get ready. Dahil ibibigay sa atin ang 3 punto na. Excuse me po. Medyo po nakaliang na lang. Title, Victory in Faith. Amen? At victory in faith, ito po ngayon yung kailangan ng bawat isa sa atin. Gusto mo magtagumpay ka? Kinakailangan mo ito. Ano ba ngayon? Alamin natin kung ano dapat, kung ano yung estado ng ating faith. Sabi po ng Bible, faith can move
mountains. Ang pananampalataya mo ay kaya niyang utusan ang bundok na ito na mabunot at lumipat sa kabila. Hello, church? Ano po yung bundok ngayon? Bundok ng problema. Amen? Inuutusan mo na lumayo sa'yo. Amen? Bundok ng kalungkutan, kaya mong bunutin na umalis sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi ko ganon, napakahalaga ng pananampalataya. Kaya sabi nga, magigit lang, kahit kasing likit lang ng butil ng mustasa, magkaroon ka lang ito. Kaya mo nang utusan. Are you with me, church? Kaya mo nang utusan ang bundok ng problema mo na umalis sa buhay mo. Kaya mong utusan ang bundok ng mga kasalanan na gumagapos sa buhay mo. Kaya mo na yan bunutin. Amen? Kaya this morning, we want to know how to win invisible battles. Sa ating pong buhay, minsan ikaw mismo sa sarili mo nalilito ka. Hindi mo rin maiintindihan bakit ka ganun. Kasi bakit? Mayroong tayong kaaway na hindi nakikita. Invisible. Kaya sabi ko sa iyo kagabi, invisible. So kapag invisible yan, hindi mo alam kung ano at sino ang kalaban mo. Amen? So, paano po natin lalabanan yan? At paano natin makikita? Our faith in our Lord Jesus Christ. Amen? Pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya bibigay po natin. Okay, get ready. Ito yung una. Paano tayo magtagumpay sa lahat ng sa ating buhay, sa ating paghakbang, papalapit sa ating Panginoon. Paano tayo patuloy na magtatagumpay at walang makakapagpahinto sa iyo? Amen? Number 1, build your faith. So, build your faith. Paano po yung build your faith? Paano po natin? So, when you say, build your faith, i-establish natin yung ating pananampalataya. Patatagin natin ang ating pananampalataya. Pagtibayin natin, kinakailangan tayong mga anak ng Diyos, kailangan natin lalong lumalim at lumago pa sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? At paano tayo lumalago at lalalim sa pananampalataya sa ating pananampalataya sa Diyos? Paano po tayo? Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Hello? Are you still there? Yes. Amen. Magpakan natin ang Lord. Sa pamamagitan ng pakikinig. Hello? Makikinig po ba tayo ngayon? Amen. Kasi alam niyo po, napakahalaga. There is power in listening. There is power in listening. Again, I will repeat. There is power in listening. Kaya napakahalaga makikinig ka. Hello? At ang pakikinig, hindi lang yung basta, pinakinggan mo, tapos wala na. Dapat kung ito ay napakinggan mo, narinig mo. Hello, church, kung narinig mo, kailangan na unawaan mo. Amen? Kaya ganito po yun. Kaya napakahalaga sa isang mga Kristiyano, anak ng Diyos, na sa araw-araw ay mayroong salita ng Diyos na naririnig. Dahil kung wala kang naririnig, wala kang napapakinggan na salita ng Diyos,
how you can build your faith. Paano mo mapapatibay ang salita ng, paano mo mapapatibay ang pananampalataya mo sa Diyos kung wala kang salita ng Diyos na pinakikinggan? So, it is very important to listen in the Word of God. Kailangan natin makinig. At hindi na po tayo makinig. Napakalaya po natin magbasa ng Biblia. Amen? Dahil kapag nagbabasa tayo ng Biblia, it is the time that God is talking to you directly. Kagaya po nito. Nakaupo ka dyan, nakikinig ka dyan, naiintindihan mo yung sinasabi, yung naririnig mo, naiintindihan mo, God is talking to you. Nagsasalita ang Diyos sa'yo. Hindi ka lang simpleng nakaupo dyan. Hindi ka lang simpleng nakikipagkwentuhan dyan. Kaya tayo, sensitive tayo kapag ang Word of God na, di mo ba? Very attentive tayo because we believe that God is talking to us. God is speaking to us right now. Right now. Right now, He is talking to us. Amen? Kaya it is very important to listen to the Word of God. Ano pa po? Building your faith. Listen to the Word of God. Next, how we build our faith. How to win the invisible battles. By building your faith, building our faith. In 1 Timothy chapter 6, verse 12, sabi, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good professions before many witnesses. Sabi dito, if you want to build your faith, you need to fight a good fight of your faith. Amen? Tayo po ay lumalaban. Tayo ng pinakamainam na laban ng alin? Ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang ating, the enemy is invisible. Amen? Hindi natin nakikita kung sino yung kaaway natin. So we must need, be spiritual. So ang ating pakikibaka ay hindi sa laman. According to the book of Ephesians. We are not wrestles against flesh, but against the spirit of darkness. Ang ating pakikibakaw, ang ating pakikipagtunggali ay hindi dapat sa ating laman o sa espiritu. Ang ating pakikipaglaban ay nasa espiritu ng kadiliman na nasa himpapawid. Invisible. So, pinakailangan, we must fight a good fight of our faith. E kung wala kang pananampalataya, dahil hindi ka nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos, hindi ka rin nagbabasa ng Bible, paano mo ngayon labanan ang kaaway mo? Hello? Yung kaaway mo, hindi yung katabi mo. Yung espiritu na nasa kanya. Ano po espiritu? Example. Espiritu ng, hindi paniniwala sa Diyos. Yun, kaaway mo. Kasi kung ikaw ay nananampalataya ka, kinikilala mo ang Diyos, naniniwala ka sa salita ng Diyos, yung katabi mo naman, hindi naniniwala yan, yan ang espiritu niya ang kaaway mo, hindi siya physical. Yung kanyang spirit. Kaya kailangan po natin lumaban ng mainam na laban. Sige po, pakibasa po natin. Sabay-sabay ipaglaban mong mabuti. Paglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Iyon. So ayaw ng Diyos na yung relationship mo sa Panginoon, ayaw ng Panginoon na yung pagkakakilala mo sa Diyos ay mawala ng kabuluhan. Sapagkat right from the start, tinawag tayo ng Diyos. Saan tayo tinawag ng Diyos?
sa buhay na walang hanggan. Amen? Ito ang plano ng Diyos sa atin, na ikaw at ako ay magkamit ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Kung kaya, ano po ang sabi doon? We must fight the good fight of the faith. Kailangan natin makikipaglaban. Kaya kahit may sakit ka, may karamdaman ka, nandito ka ngayon. Amen? Kasi mayroon kang pinaglalaban at ano yun, yung pananampalataya mo kay Jesus Christ na kung saan siya ay hindi nagbabago. Siya ay matatag. Amen? At hindi kayang pahintuin ng ano pa mang klase bagay. Hello, church. So build your faith. You can resist the temptation. Ito yung pag sinabi, fight a good fight of faith. Ano yung lalabanan mo? I-resist mo yung temptation. Hello? Ano ba yung temptation sa Tagalog? Nakalimutan ko. Tukso. Yan, babe. Di mo ba? Paano mo labanan yung tukso? Gusto mong magsimba, pero yung barkada mo, mas maagang chinyat ka. Di ba? Friend, huwag mo na tayo umatid ngayon. May next time pa naman. Are you with me, church? Di ba? O, paano mo ngayon? Paano mo i-build? Paano mo i-establish yung faith mo? Dahil mayroong mga tukso na nagpapaikot sa'yo. Pinapaligyan ka na ng tukso. Paano mo ngayon pagtatagumpayan rin? Dahil sabi niya, resist. You have the power to resist the temptation. Church, worldly influences. Yan. Ano ba ngayon yung uso sa mundo? Ano ngayon ang uso sa mga kabataan? Ano ngayon ang uso? Dati, ewan ko lang kung laos na yung ML. Yun ang mga uso noon eh. Di ba? Marami na influensyahan dyan. Yung mga seryosong nag-aaral na-apektuhan. Kasi nung matutunan nila, nang matuto silang maglaro ng ML, di ba? Kahit walang kain, walang tulog, ML ng ML. Ano ngayon ang uso? Yan, scatter. Alam nyo na. Diba? So, minsan yan tayo nakikiuso. Kaya sabi ng Word of God, fight! Fight! Fight a good fight of the faith! Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, fight a good fight of the faith! Amen? Hindi ka na kayang influensyahan ang katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung kaya ka ba niyang influensyahan? Kaya? Kaya kang influensyahan niya? Masabi, pare, di muna tayong magsimbahan. Di ba? Marami pang linggo yan. Dito muna tayo. Di ba? Tagay muna sa barangay. Build your faith. Kailangan din natin. Kung gusto natin magtagumpay at hindi tayo iiyak-iyak sa isang tabi. Amen? Makilala natin that our God is unstoppable God. Hindi ka kayang pahintuin. Walang sakit na ramdaman ang pwede makakapagpahinto sa'yo. Walang problema pagsubok ang kaya magpahinto sa'yo. Amen? Ang paglilingkod natin hindi alatsamba. Ang pagkakilala natin sa Panginoon na hindi alatsamba. It is appointed. Binigay na ito sa atin. Amen? Binigay ito ay nirigalo ng Diyos sa atin. Amen? Para tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus, tumanggap ng buhay na walang hanggan, at magtagumpay habang tayo ay nabubuhay dito sa pansamantalang mundo. Amen? So, resist temptation. Worldly influence sa mga kabataan, uso ngayon yan. Maraming ngayong kabataan biktima.
Ng alin? Biktima ng mga relationship. Kahit relationship na, alam niyo po yung isang relationship ngayon na ano tawag yan, yung napaka-delikado, yung MU. MU. Maling ugnayan, sinasabi nila. Maling ugnayan. Ay nagkakamali ang relationship ng isang tao. Kapag alam natin na ginagawa natin ay wala at hindi nakakapaloob sa sinasabi ng Diyos. Hello? Are you with me, church? Yes. Amen. Kaya dapat po, we must resist the temptation and we must pursue our relationship with God. Amen? I-pursue natin. Kinakailangan natin. Paalam niyo po, pagka sinabi natin i-pursue natin, kinakailangan mayroon tayong effort. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dapat may effort ka. Amen? Dapat may effort ka. Kung kailan ka nanlalamig, kung kailan ka tinatamad, kung kailan ka nagdududa, lalong doon ka dapat lumapit sa Diyos. Amen? Hello, church. Dahil gusto ng Panginoon, magtagumpay ka. Hindi. Minsan, hindi man lang malagasan ng isang balahibo si Satanas. Umaayaw ka na, umaatras ka na. Hello, church. Are you with me? Amen? So, pursue our relationship with God. Focus on spiritual and eternal perspective. Let us continue to focus our eyes on the eternal prize. Ano yung eternal prize na yan? The eternal life. Are you with me? Eternal life. Naintindihan po natin yung eternal life. Sino po dito hindi nakakaintindi ng eternal life? Iyo ba? Ito yung buhay na walang hanggan. Kaya magpalad tayo na tayo ay sumasampalataya sa Diyos. We must not caught up in a worldly pursuit. Alam niyo yung mundo, nagmamadali din yan. Nagiging masigasig din ang mundo na ika-catch up ka, ika-caught up ka. Yung mundo, nagmamadali din yan na hulihin ka. Bakit? Kasi ayaw ni Satan na wala siyang kasama sa impyerno. Ang realidad po ng ating buhay, yung ating pong buhay dito sa mundo, temporary. Are you with me, church? Temporary ang lahat ng bagay. Kaya anumang bagay na pinapahalagan natin dito sa mundo, mawawala yan. Isa lang ang hindi mawawala sa atin, yung ating relationship sa Lord. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. So we must pursue. Amen? Karoon tayo, ito yung ating goal. Dapat ito yung ating aim. Na patuloy tayo na magpalago. Patuloy tayong magpakatibay, magpakatatag sa ating pananampalataya. Amen? Isaiah chapter 41 verse 13. Ano pong sabi po dito? Ito yung napakaganda sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa iyong battles. Hindi ka nag-iisa. Kung ano mang merong pagsubok ka sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Kagaya yung narinig natin din testimony kanina. Di po ba? Sabi po ng Isaiah chapter 41 verse 13, ano sabi niya? For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Amen? Praise God! O hindi ka pa ba masaya? Maghahanap ka ba ng kasama? Di mo ba? Ang tao, napakalimitado ang magagawa ng tao. Pero ang Diyos ay
unlimited God. Amen? He is an unlimited God. Amen? Kaya ano sabi po niya? Pakibasa po sabay-sabay, sapagkat ako ang Panginoon. Sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matakot dahil tutulungan. Amen. Di po ba? So ngayon ang tanong, mayroon ka bang kinakatakutan? Wala ka. Tama yun. Wala ka dapat kinakatakutan. Bakit? Ano po? Our God is our sure foundation. Amen. And His word, it shall come to pass. Mangyayari ang kanyang mga salita. Mangyayari ang kanyang mga sinasabi sa atin. Kaya nga ang sabi niya, ginamit mo niya, I, the Lord your God, ako ang Panginoon mo. Amen. Eh kung hindi nangyayari ang salita ng Diyos sa iyo, tanongin mo sa sarili mo, huwag kang magtanong sa Diyos. Sino ba ang Panginoon mo? Ba't hindi nangyayari? Pero lang po yun. Pero kung nangyayari ang salita ng Diyos sa atin, sure tayo na ang Panginoon natin walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Praise God. Kaya ano sabi niya? Kapag ka nanghihina ka, ano sabi niya? Ako ang Diyos mo na magpapalakas sa iyo. Amen? Meron pa ba tayong magiging dahilan sa Panginoon? Wala na tayong may dahilan. Ang napakalungkot lang po sa atin mga Kristiyano, marami po tayong pinipili. Marami tayong mga options. Tayo po mga Kristiyano, wala tayong options. Isa lang. Amen? Isa lang ang ating options. Isa lang ang kailangan natin. We have one thing, and that is to believe in Jesus Christ. Amen? Yun lang po yun. Because if we have Jesus Christ, you have everything. Amen? Kung mayroon kang Jesus Christ, sabi ng amin, nasa iyo na ang lahat. Amen? You have everything if we have Jesus Christ. Kaya wag po natin gawin. Wag po natin. Kaya sabi ng isang awit, ano sabi niya? You have no rival. You have no equal. Amen? Hindi natin siya kayang itumba sa anumang bagay. Dahil napakataas po niya. At kayang-kaya niyang gawin anumang bagay na nais natin sa ating mga buhay. Because He is the one who holds our future. Amen? So, continue to build our faith in God. Build our faith in the Word of God. We must resist temptation. Resist the worldly influence. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, napakaganda na pangako ng Diyos. Kaya ano pa yung alalahanin mo? Ano ba yung kinalulungkot mo? Hello? So sabi niyo, ano ba yung kinalulungkot mo? Anong sakit at karamdaman meron ka? Anong problema meron ka? Anong pagsubok meron ka? Sabi niya, sapagkat ako ang Panginoon ng iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing, huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Excited ba kayo ba? Dapat kinakailangan tayo maging excited sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos at mangyayari kasi alam natin. Kasi kapag tinatanggap natin ang Word of God, church, at excited tayo, ito yung sinasabi na gagawin na ng Diyos sa'yo kasi nag-i-expect ka. Gagawin na sa'yo ng Diyos. Tutukalin na sa'yo ng Diyos kasi nag-i-expect ka. Umaasa ka. Kaya gagawin sa'yo yan ng Diyos. Amen? Kaya we must be always attentive when it comes to the Word of God. Amen? Kasi kung ang ating pag-uusapan lang dito, yung kwento ng buhay mo kung kani-kanino, matulog na lang tayo sa bahay. Hindi po ba? Wala naman mangyayari yun. Pero kasi ito yun eh. The unchangeable God. Amen? Kung siya ay unchangeable God, automatic ang salita niya hindi rin mababago. Amen? Hindi mababago. Next.
assurance that God will always guide us, support us in time of uncertainty and fear. Amen? Ito po yung verse na to. Ito isang nagiging favorite verse ko. Kapag ito ay binabasa ko, talagang nandoon yung grabe yung aking kagalakan. Why? Kasi nangyari ito sa akin. Nangyari ito sa akin. Akala ko, hindi ko na mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Dahil wala na akong maisip na pwedeng gawin. O trap na ako. Corner na ako ng mga problema at pagsubok. Pero isang bagay na remind sa akin ng Lord. Nung nagsik ako sa Panginoon, namiya ako, Lord, ano pa yung aking gagawin? Nagbasa lang ako ng Bible. Bakit ganitong suliranin? Hindi pa natatapos yung isa, may dumadating. At yung dumadating, may sumusunod na naman. Bakit ganito, Lord? Kagrabe yung problema. Nung nagbasa ako ng Bible, ito binuksan sa akin ng Lord. For I am the Lord your God. Amen. For I am the Lord your God. Ako ang Panginoon mo. Sabi ng Diyos. Kung marinig ko to, umiyak na lang ako. Hindi ko sukatin kung papaano ko pasalamatan ng Diyos. Wala pa man din, kinlaim ko na mangyayari. And it was done. Nangyari. Nangyari! 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 Sa buhay natin. Unchangeable God. Amen? Ano pa ba ang gusto natin na gawin sa atin ng Diyos? Mapatunayan lang na hindi siya nagbabago sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Ay nangyari yung assurance ng Lord. Do not fear. Alam niyo, ang problema sa atin, lahat tayo, pag dumadating mga pagsubok, alam niyo, binabalot na tayo kaagad ng takot. Umamin tayo, taas ang kamay. Ganito tayo. Diba? Yan, salamat po sa tatlo na honest. Yan, nalagdagan po, nagiging anim. Salamat po. Di po ba? Sabi ng Lord, kung natatakot ka, sabi ng Panginoon, do not fear. Do not fear. Sabi niyo, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing, huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Ano kinakatuwa natin? Minsan, takot tayo mawala ng trabaho, takot tayo na mawala sa atin ang ating mga ka-relationship, takot tayo na mawala sa atin yung ating mga crush. Hindi po ba? Pero ang sabi ng Lord, huwag kang matakot. Mayroon akong plano mas maganda sa plano mo. Kung pinaniwalaan mo yung plano mo yan, kung yung plano mo yan, pinaniwalaan mo na maganda yan, hindi! Mayroon akong mas magandang plano para sa iyo. Amen? Yun ang sabi ng Lord eh. I have a plan for you. Sabi ng God. Sabi niya, plan to prosper you and not to harm you. Kung mawalan ka ba ng trabaho, mapapahama ka. Kung mawalan ka ba ng ka-relationship mo na mali, mawawalan ka? Hindi. Piniprepare ka at inihahanda ka ng Diyos sa magandang buhay. Buhay ng pagtatagumpay. Amen? Ito po yun yung bagay. Kaya sabi nga nun, build your faith. Kasi kasama yan eh. Sa isang Kristiyanong lumalakad sa pagtatagumpay, may kasama po diyan na alignment. Hindi pwedeng balu-baluktot ka dyan. Kung balu-baluktot ka, paano mo masabi na tagumpay ka? Ang dahil mong dala-dalang mga basura? Hello, are you with the church? Yes. Di po ba? Kung mayroon kang home relationship, itutuloy ng Diyos yun. Kasi alam niya na hindi ginto ang bitbit mo. At yan ay tanso ang basura. Ito po yun yung
pag-build ng ating relationship sa Panginoon. Amen? Kung gusto natin magtagumpay. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na mawalan. Hello? Girlfriend lang yan. Boyfriend lang yan. Si crush lang yan. Hello? Kaway-kaway mga kabataan. Diba? Huwag kang matakot. Ito ngayon sinasabi ng Lord. Today, God is speaking to you. Nagsasalita ang Diyos sa'yo. Nagsasalita ang Diyos sa'yo. Amen? Mahal ka ng Diyos. Gusto ng Panginoon makita kang magtatagumpay ka. Gusto ng Diyos na makita kang masaya ka. Amen? Hallelujah. Kaya ito po sabi ng God, do not fear. Huwag kang matakot. Ako ang Diyos na magpapalakas sa iyo. Amen? Number 2. Tatlo lang po ito. Number 2, living out your faith. So when you say living out, you're kanina building. No, pagpapatibay. Pagpapatibay, pagpapatatag ng pananampalataya. Ang pangalawa, living out your faith. Tayo mayroon ng pananampalataya. Ang gusto lang ng Diyos, that you will show your faith. Ipamuhay natin. Huwag natin itago yung pananampalataya natin. Walang pananampalatayang secret. Hello? Sa pananampalataya, hindi pwedeng secret. Hindi pwedeng ganon. Di ba ba? Kinakailangan hayag. Yung ilaw. Pwede mo bang itago sa ilalim ng mesa? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi, kahit ilalagay mo yan siya sa ilalim ng mesa na tinatago mo, makikita pa rin kasi nagdiliwanag yan. And that is you! Ikaw! Magliliwanag ka pa rin. Bakit? Kasi nanampalataya ka sa Panginoon. At ang isang tao na nanampalataya sa Diyos, nag-iilaw. Kasi ito yung kailangan natin. Ano mo sabi ngayon? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kailangan natin magliwanag. Kailangan natin ipakita yung ating pananampalataya sapagkat tayo ay tumanggap tayo ng buhay na Diyos. Amen? Buhay na Diyos ang tinanggap natin kung kaya't ikaw galungin, buhay na buhay ka din. Hallelujah! Yung pananampalataya mo, buhay na buhay pa rin. Ay hindi kayang ilihim. Ay hindi pwedeng secret. Bakit? Kasi makikita at makikita yung ilaw mo sa pamagitan ng ating pamumuhay. And watch this, church. Matthew 7, verse 21. Ano po ang sabi niya? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom. Ano po sabi? But the one who does the will of my Father who is in heaven. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Pero ano nga dito? Pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang yan, pakilakas po, yung mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang magpapabilang sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin, church, hindi pala po pwede, hindi ko muna sabi naman, Lord, Lord, okay ka na? Hindi dahil sa tumatawag ka ng Panginoon at kilala mo naman ang Diyos, kilala ko yan siya. Pero, panalangin, hindi ka marunong. Kasi sinasabi mo, tumatawag ka sa Lord. Sinasabi mo, kilala mo si Lord. Pero hindi ka marunong manalangin. Di po ba? Saan doon ang ebidensya? Di ba?
So ito po yun, sabi ng Lord. Sino lang ang makakapasok at mapapabilang sa kaharian ng langit? Yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Ano po ang kalooban ng Panginoon? Na siya ay ating kilalanin. Amen? Na siya ay ating gawing tagapagligtas ng ating buhay. Na siya ay ating sambahin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip. Ito po yun. Kaya hindi po garantiya na isang tao tumawag ng Lord, Lord, ay okay na. Ang sabi po, yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita ng pagsunod. Amen? May action yan. Amen? Hindi po pwede na, okay Lord, sisimba ako ngayon, pero dito lang ako sa bahay. Pwede po ba ganon? Okay Lord, pupunta ako sa church ngayon, pero dito lang ako sa bahay. Kaya sabi ng Lord, ano mo sabi niya? Ang genuine faith ay mayroong kasamang pagsunod at may ginagawa. May action. So when you say action, diba, yun yung verb, no? May pagkilos, may paggalaw. May response. Ayun, ibig sabihin natin. May response. Hello? So, ito po yung living out your faith. Sabi po ng James chapter, sige na, lagay mo, bibilisan ko na lang basa. Chapter 14, verse 26. Ano po ang sabi? Ang sabi po dito, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niya, mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya na ganyang pananampalataya? Next verse. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. Next verse. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero, hindi mo naman siya binigyan na kailangan niya. May nagawa? Ano yan? Yan, may nagawa ba itong mabuti? Next verse. Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung ang pananampalataya ay walang mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Tandaan po natin ha. Next. 18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Next. 19. Naniniwala ka na may isang Diyos? Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin. Nasusundan po? At nanginginig pa nga sa takot. Ngunit kita niyo po yun? So sabihin natin, no? Ang masamang espiritu, may pananampalataya din. Tinalo pa tayo. Sila nanginginig pa. Tayo kaya nanginginig kaya tayo sa ating mga pananampalataya sa Diyos. Diba, tinalo tayo, no? Minsan, Word of God, kakamot-kakamot tayo. Kailan pa kaya pumatapos tayo? Pupunta pa ako sa shopping kami. Diba? Sabi ko ang masasamang espiritu ay may pananampalataya din at nanginginig pa nga. Ang sabi ko ganon. Next. 20. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Yan.
So, ibig sabihin, mawawala ng kabuluhan ang pananampalataya natin kung walang bunga, walang nakikitang gawa sa atin. Next verse. Sabi po, hindi ba itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno natin si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niya si Isaac? Next. Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa magitan ng mabuting gawa. Next. Natupad ang sinasabi sa kasulatan. Sumampalataya si Abraham sa Diyos. At dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Amen? Tinatawag ng Diyos na kanyang kaibigan ang sino mang mayroong bunga ng mabubuting gawa. Dahil siya ay tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, hindi po natin kasi pwedeng sabihin na naligtas ako. Nanampalataya ako sa Panginoong Yesus, pero wala tayong bunga ng mabuting gawa. Sabi po ganun, ang pananampalatayang yan ay patay. Next verse, sabi niya, sige na, next verse, 24. Dito niyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Next, ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran, itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at tinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Amen? Kaya hindi po pwede nasabihin natin na nananampalataya ako sa Panginoon, pero okay lang na hindi ako mag-church. Dito lang ako sa bahay. Kasi marami akong labahin. Marami akong ginagawa. At kung may dumating nga rin na sa bahay natin, na kailangan ng tulong, sasabihin lang natin, halika, ipapray kita. Tapos, alam mo naman na kaya mong tumulong sa kanya, hindi mo ginawa. Ano po sa gayon? Ang pananampalataya ng iyong ay patay. Diba, sabi niya, hindi lang po tayo nananampalataya bago sabi ko gano'n. Ang ating pananampalataya, ito po ay, mayroong nakikitang bunga sa ating buhay. At ang bunga ay ang mabubuting gawa. Dahil ang sabi ko, kapag ang pananampalataya natin ay kapag tayo ay walang mabuting gawa, ibig sabihin patay ang ating pananampalataya. Hindi natin pinaniniwalaan. Amen? Ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag ng pagsunod at mabuting bunga. Amen? Kaya nga meron tayong Galatians, meron tayong fruit of the Holy Spirit. Palatandaan yan na tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi mayroon tayong tinanggap na banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Na kung saan siya yung gumagawa para sa atin. Upang tayo ay, nakakagawa ng mabuti at nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Patunay na tayo po ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah! Last, we receive a kingdom which cannot be moved. Wow! Hallelujah! Ito yung patandaan natin. Kaya sabi nga po, paano natin mapagtagumpayan, ang ating pananampalataya? We receive a kingdom which cannot be moved. Hebrews chapter 12, verse 28. Ano pong sabi niya? Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Amen? Ano po nga dito sinasabi niya? Kaya nga, dapat tayo ay magpasalamat. Sabihin mo sa iyong katabi, magpasalamat ka. Amen? Bakit ka na kailangan magpasalamat? Bakit po? Kasi, yung pinanggap mo ay hindi basta-basta.
Amen? Ano yung tinanggap natin? Sabihin ko ganon? For receiving a kingdom that cannot be shaken. Ang tinanggap natin ay kaharian. Ano po, tayo po ay napabilang sa kaharian niya na hindi nayayanig. Amen? Hindi ka nayayanig. Wala kang katakot-takot. Ito po ibig sabihin. Sabi po gano'n, kaya sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. So ito po yun yung sinasabi sa atin ng Lord. You are unstoppable. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi, hindi ka na kayang pahintuin. Amen? Sabi mo gano'n, walang pagsubok, walang problema, ang pwede makakapagpahinto sa'yo. Ni sakit at karamdaman, hindi ka kayang pahintuin. Ni kahirapan at kagutuman, hindi ka kayang pahintuin. Bakit? Kasi alam natin na mayroon tayong Diyos na kailanman ang kanyang kaharian, amen, ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang yanigin ng ano pa man. Amen? Yeah, that's why we are secured in the hand of God. Are you with me, church? Ano pa yung inaalala mo sa buhay? Ano pa yung kinalulungkot mo sa buhay? Amen? Nakapaloob ka. Nakapaloob tayo sa kaharian. Tinanggap natin ang kaharian na hindi kayang tinagin, hindi kayang pahintuin, at hindi nagbabago. Amen? The kingdom that cannot be shaken. Kingdom that is unstoppable. Amen? Kingdom that cannot be moved. Amen? Conclusion po natin. Deuteronomy chapter 20, verse 4. Sabi po dito, for the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Wow! Palakpakan natin ang Lord! Sabay-sabay po natin basahin at ito po ang nais ko pong paunin ninyo. Bawat isa, ito yung sabihin ng Lord sa inyo. Sige po, sabay-sabay natin basahin sapagkat ang Panginoon sama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo, at pagtatagumpayin niya kayo. Hallelujah! Tayo lahat ay tumayo. Praise God! Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita.